Grabe, mga ka-hybrid. Ito yung pinakamasakit sa ating mga ka-farmers, sa ating mga ka-hybrid, ay yung ganito na ang itsura pagka ang yung palay ay dapang-dapa na. Ayan o, babad na babad pa. Ayan o, grabe. Mura ng palay, ganyan pang mangyayari sa palay mo. Ano ba yan? Yun, isang magandang araw na po mga ka-hybrid. Nandito po ako ngayon sa Barangay Cavite at upang salyapin itong kanilang area. Tumaan na maraming bagyo, sila na lang yung hindi nakapag harvest. Worst case, ayan, isa sa mga problema sa ating mga ka-hybrid, kung tayo ay magtatanim ng mga variety na matagalan, expect na natin na ganito ang maging mangyayari, no? Siya nga pala mga ka-hybrid, ito ay variety na inbreed, RC18. Ayan, yan po yung RC18 nila. Napakasarap po na bigas na to, kaya lang ay ubod ng tagal. Ubod ng tagal ito pagka ito po ay yung itinanim. Ang magiging problema, ayan, kasi nung last month, maayos pa ang ano nito eh, talagang nakatayo pa. Pero may mga bagyo na, medyo may ano pa siya, no, milking stage, naka ano pa rin siya, no, medyo may mga nakahiga na. Yan, no, nakababad na sa tubig. Ayun, no, delikado pa yun, no. Ito yung RC18 nila, no, kaya napakatagal itong harvestin. Kung kayo po ay magtatanim ng RC18 sa wet season, ayan, maraming bagyo ang darating. Maganda ang RC18 sa wet season, kaya lang timingan talaga. Pagka kayo po ay magtatanim nito, kailangan maaga po ang inyong paglaland prep. Ayan, ito kasi is hindi to irrigated, no. Ito ay water pump lamang. Iaasa lang natin sa water pump. Maganda ito sa dry season, itong RC18. Kaya yan ang magiging problema natin, no. At nakausap natin isa sa may-ari nito. Ayun, doon po, nakita ko doon. At kaya nga yung naging nangyari sa kanyang palay, no. RC18 matagal daw pala itong RC18. Hindi niya alam kung ano ang maturity ng RC18. Ayan. Tapos ang pinakamasakit pa dyan, napakamura pa ng palay dito ngayon sa part ng Gimba Nueva Ecija. Ayan, naglalaro pa rin sa 9 Gs. Yan lang, 9 Gs. Tapos ganyan na magiging ano, no, magiging mangyayari sa inyong palay. Ayan, lugi ka na, mababa ng presyo, lugi pa. Ayan, dami mo pang gastos. Kaya yun, talagang wala tayong magagawa. Kami medyo ano, dun sa may tinaniman namin ng SL12, nag third crop kami dun. Sinubukan namin ng third cropping. Ayan, i-update ko po kayo doon. Pero ngayon, ito, talagang napakasakit po. Ayan, dapang-dapa na, babad na babad pa. So sobrang dami ng nakadapa, ay tinatamad na yung may-ari, nagtalian. Ayan, kaya pinabayaan na lang yung ganyan. Ayan, yan po mga ka-hybrid, update ko dito sa kanilang tanim na RC18.
Ayan, kung kayo po ay magtatanim, itong RC18 na to ay dry season po mga ka-hybrid. Pero pwede rin naman wet season, kaya lang kung marunong kang tumiming, agahan mo ang pagla-land prep. Maaga ka na magpunla nito. Pero kung mga June ka pa magpapatanim, dapat mga May, mga first week ng May, magtanim ka na nito. Para early maturing, dapat mga bagyo natin nasa September, October, yan. Kaya aani ka na ng August. Ayan, medyo ano pa ang bagyo nun, sariwa pa, kaya ayan. Ang tip ko sa inyo, dry season recommended. Wet season medyo 50-50 tayo ngayon, no? Pero maganda ito sa wet season dahil ang kagandahan sa RC18 ay gustong-gusto niya yung matutubig. Yan, katulad nitong area na to. At talagang hitik na hitik. Kaganda pa ng mga uhay niya, oh. Mga binudel niya. Maganda ang bigas nito, masarap. Yan. So yan lang po, update dito sa kanilang tanim RC18. Mag-iingat po tayo. At God bless!